Patuloy na pinahirapan ni Esterosa ang ating bida. Nakiusap si Melascula kay Gloxinia, kaya ginamit ng fairy ang huling patak ng Droplet of Life para gumaling siya. Noon daw na leader pa ng Ten Commandments si Meliodas ay kinatatakutan ito ng Goddess Clan kaya idol ito dati ni Esterosa. At dahil pinatay din ng bida ang dalawa sa Commandments ay sinamantala daw ito ng Goddess Clan na wasakin ng Demon Clan. Nakiusap si Melascula na siya ang tatapos sa ating bida. Samantala niyakap ni Ban ang kasintahan dahil nais nitong puntahan ang captain. Kaya nang kakainin na sana ang kaluluwa ng ating bida ay dumating si Ban at pinatigil ang oras sa kabinali ang ulo ni Melascula. Saka kinuha ang mga puso nito at winasak upang mapatay ang demon at tinulungan ni Ban ang captain, subalit sa isang iglap ay tinusok ito ni Esterosa. Saka pinadami ang sandata at walang magawa si Ban habang tinutusok ni Esterosa ang 7 puso na meron ng ating bida. Hanggang sa tusukin ang huling puso nito at tuluyang namatay saka pinatay si Ban kaya di makapaniwala ang mga kaibigan na patay na ang captain. Kalaunan ay nagtungo si Elizabeth sa kinaroroonan nito at labis siyang naawa sa sinapit ni Meliodas kaya napaiyak na lang sa kanya ang prinsesa. Di nagtagal ay pinagaling ni Elizabeth ang mga bata na alaga ni Matrona. Subalit sa south ay nagkalat na ang mga Grey Demon subalit tinapos ito ng misteryosong swordsman. Dumating ang isa pa na tinusok ni Arthur at inihagis siya nito pero walang balak sumuko. At dahil sa panganib ay nais ni King na dalhin muna sila sa Fairy King Forest ngunit ramdam ang kalungkutan kay Elizabeth. Natalo nila Arthur ang isa pang Grey Demon subalit dumating at umatake ang mga Blue Demon sa kanila. Saka narinig ng Camelot King na nagsasalita ang pusa. Napakaraming Grey Demon kaya nandoon sila Hill, Hauser, Griamore at Ban. Samantala si Gother ay ikinulong dahil hindi pa sigurado si Denzel kung kasapi ba ito ng Ten Commandments. Dumating ang isang lalaki mula sa Northern Gate at sa pinanggalingan nito ay nais ng mga tao na hulihin ang 2 Holy Knight upang ialay sa mga demon kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Dumating si Fraudry na inakala nitong si Dryphus kaya nakain agad nito ang kanyang kaluluwa. Samantala ang babaeng Holy Knight ay pinagtulungan para hindi sila patayin ng demon saka kinuha na rin ang kaluluwa nito. Subalit si Golgies ay nakatakas sa Forest of White Dreams. Ngunit nakita siya ng isang demon at tinapos nito. Pero hindi siya namatay dahil nagising siya sa loob ng Boar Hat kaya nakita niya doon ang prinsesa. Nakita siya nila Hawk at Elizabeth kaya naisip niyang hindi siya nakilala ng mga ito at nagawa pang kumain ng luto ni Elizabeth na parang laso ng lasa. Saka nagtaka siya kung bakit siya iniligtas ng dalawa. Nang malaman niyang napakabait ng prinsesa ay nagpasya siyang umalis dahil sa hiya. Samantala ang dalaga ay nagtungo sa captain at inaasahang magising na ito na siyang tanging pag-asa nila laban sa mga demon. Nilinis ni Hawk ang buong sahig nang maamoy ang paparating na armor na siyang pinagkamalan niyang Ghost Knight. At nagulat silang si Grandmaster Zarathustra pala ito na tila muling nabuhay dahil sa kapangyarihan ni Melascula. Ngunit ayaw nitong magpakita sa anak na si Hill dahil nahihiya siya sa paraan kung paano siya namatay dahil nilason lang daw siya nila Hendrickson at Dryphus sa kagagawa ng demon. Namangha si Zarathustra dahil napagaling ni Elizabeth ang mga sugat ni Meliodas pero hindi pa rin ito gumigising. Kaya nagsulat ng mga simbolo si Zarathustra at nagsagawa ng ritual upang malaman nila ang nangyari sa nakaraan. Dito ay nakita nila si Meliodas na hawak ang isang sanggol pero giit nitong ito ay ang kanyang nobya. At dahil inampon ng hari ang baby na si Elizabeth ay naging isang Holy Knight si Meliodas upang maprotektahan ito. Dahil na rin sa premonition powers ng hari ay natagpuan nila Meliodas at Merlin ang mga naging kasapi ng 7 deadly sins kaya natalo nila noon ang 10 Commandment demons. Isang gabi ay nagiinuman ng dalawa nang sinabi ni Meliodas na meron siyang sumpa kung saan hindi siya pinahihintulutan ng Demon King na mamatay. Sunod ay nakita ni Elizabeth na dati na pala siyang malapit kay Meliodas. At sa kasalukuyan ay napaiyak na lang ang dalaga dahil sa mga nalaman. Samantala ang kaluluwa ng bida ay kasalukuyang kausap ang Demon King na nagbigay sa kanya ng sumpa. Dahil sa tuwing namamatay pala si Meliodas ay napupunta siya sa purgatorio at kinukuha ng Demon King ang kanyang mga emosyon nang sa ganon ay maging isang pinakamasamang demon si Meliodas pero hindi pumapayag ang bida. Kasalukuyang sinasakop ng 10 Commandments ang Leones Kingdom. Nang dumating sila Lord Denzel upang protektahan sila, nawawala ang lakas nila Gil dahil kapag may galit ka sa puso ay mawawalan ka ng kakayahan na manakit dahil sa commandment ni Esterosa na love. Kaya hindi na sila makalakad dahil sa matinding kapangyarihan nito. Subalit si Escanor ay hindi naaapektuhan dahil hindi daw ito nagagalit sa mga mahihinang nilalang. Tumakbo ang ibang Holy Knight subalit natigilan sila dahil sa commandment ni Zeldris kaya naging alipin sila nito. Nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura na nagmumula kay Escanor. Pinaalala ni Escanor na huwag magagalit si Esterosa dahil ayaw niyang mahulog ito sa sariling commandment nang pinagsusuntok siya bigla sa kasinipa at sinapok. Subalit
nasilaw ito at nasuntok ni Escanor kaya nawalan ng lakas. Dahil dito ay nilabas na ng demon ang sword at nagawa din itong ma-counter ang atake ni Escanor. Saka gumawa ito ng sariling araw kaya naapektuhan maging ang mga kakampi. Tapos pinatalsik niya si Esterosa at inatake ng napakatinding cruel sun patungo sa lawa saka mas pinainit ito kaya naglaho ang lahat ng tubig. Subalit sa kabila nito ay nakaligtas pa rin si Esterosa. Kaya aatake na naman si Escanor na pinigilan ng demon at sumugod saka gumamit ng full counter upang mapinsala ng lalaki ang sarili. Subalit dahil magtatanghaling tapat na ay nahiwa si Esterosa at mas nag-init ang cruel sun ni Escanor. At tuluyang tumama sa kanya ang napakalakas na ataking ito kaya tinulungan din ni Zeldris ang kapatid kaya silang dalawa ang napinsala ni Escanor. Naramdaman nila Monspit na naglaho ang magic power nila Esterosa at Zeldris. Samantala nagpasya na lang ang mga Holy Knight na protektahan na lang ang royal family ngunit sinaksak ng isa si Gustav dahil ang mga ito ay nasa ilalim ng commandment ni Zeldris. Pinuntahan ni Lord Denzel sila Monspit at Derieri. Ngunit minaliit siya ni Monspit kaya pinakita ng matanda ang goddess sa loob ng espada at inalay ang buhay upang magamit ng goddess ang kanyang katawan. Napaiyak si Deathpear sa ginawa ng pinuno saka nagpakilala ang goddess na si Divine Lance Corporal ni Robasta. Subalit nagulat din ito nang makita sila Derieri. Kaso tumakas ito dahil tagilid daw siya sa dalawang demon. At sa itaas ay may dalawa pang demon na saglit lang nitong pinatay gamit ang goddess power. Umakyat din si Derieri na kinulong din ito, subalit nagawang makatakas kaya inatake ni Robasta subalit nawasak ang espada. Kaya sinubukan itong magpaliwanag subalit pinatay ito nang parang wala lang kaya natulala si Deathpear. Ngunit giit ni Monspit na wag itong susubukan ni Derieri sa isa sa 4 Archangels. Sinabi ni Lahil na nakontrol ng mga demon ang marami sa mga Holy Knight at umiiyak na sinabi ni Deathpear na patay na si Lord Denzel tapos nandoon pa si Fraudrin saka nanggulo din si Grey Road sa kusina. Samantala nakuha pang gupitan ni Monspit si Derieri at bibigyan sana ng damit pero nasapok lang. Saka naramdaman nila na paparating na sila Elizabeth. Sa kanilang paglalakbay ay may dumating na Red Demon na sinalag ni Zaratras at tinusok sa ulo ng Purge spell upang mapatay. Subalit marami pang paparating na aatake pa ng mga laser subalit sinugod sila ni Mama Boar, nakakain si Hawk ng demon kaya naging isa rin siyang demon. At sa kasamaang palad ay pinuntahan sila nila Monspit. Agad na bumaba si Derieri dahil nakilala niya si Elizabeth. At si Zaratras ay natakot kay Monspit pero sumugod pa rin siya kaya sinuntok ni Derieri saka sinakal pa siya nito kaya pinigilan ni Elizabeth ng goddess power ang kamao at naglaho ang kamay. Dahil dito ay siya ang uunahin ng demon subalit sinuntok ito ng ating bida at nahulog sa gubat na sinundan ng kanyang kasama. Kaya napaiyak na lang ang dalaga dahil nagising na si Meliodas. Saka dinala ni Hawk ang espada ng captain nang biglang sinuntok ni Derieri si Mama Boar. Kaya tumalon sila bago pa nito madaganan. Subalit umatake ang demon na sinalag ni Hawk kaya napinsala ng captain si Derieri. At nagpatuloy ito sa pag-atake ngunit hindi makatama sa ating bida. Saka dumating ang Ash Dragon spell ni Monspit kaso inihagis ng bida si Derieri at gumamit ito ng full counter kaya magkasamang tinamaan ng dalawang demon. Samantala bihag na ni Grey Road ang marami nilang kasamahan at sinabi ni Dreyfus na magiging demon rin ang mga bihag. Subalit nang iniligtas ni Arden ang dalawa ay napabilis ang pagiging demon ng mga ito. Sinubukan ni Ban ng Fox Hunt subalit nabigo siya. Kaya pinatay na lang ni Dogedo ang mga ito pero siya ay naging matanda at namatay dahil sa commandment ni Grey Road na pacifist ay mawawala ng buhay ang lahat ng papatay sa kanyang harapan. Dahil sa mga pangyayari ay nalaman nilang nagpapanggap pala si Vivian at kinuha si Hill. Malapit na ring maging demon si Jericho kaya pinagyelo ni Gustav upang mapabagal ang transformation ng kapatid ngunit binawian na siya ng buhay. Naglalaho na rin ang yelo ngunit muling nagyelo dahil dumating si Merlin na nais daw gawing guinea pig ang commandments. Kaya nagpalabas ng mga insekto si Grey Road na pinatay ni Merlin, subalit hindi siya naapektuhan ng commandment nito dahil pinahinto niya pala ang sariling oras kaya hindi siya tumatanda. Nagulat ang mga kasama sa kanilang nalaman, at nagtataka din ang dalawang demon kung paano niya nakamtan ng ganitong kakayahan. Kaya sinabi ni Merlin na siya ang anak ng Belialuan na ikinatakot ng mga demon at nalaman nilang totoo ito dahil sa demon language. Dahil sa takot ay tumakas si Grey Road subalit hinigop lang ito ni Merlin upang gawing test subject sa experiment subalit nakatakas si Fraudrin. Nahanap agad ito ni Hendrickson at inatake niya ng asido na kinontra lang nito subalit ginamitan siya ng purge na wala palang kwenta. At bago mapatay ang lalaki ay dumating ang malakas na kidlat mula kay Zaratras na ikinagulat ng dalawa. Pinagtulungan nila ang demon at nagawang mapinsala ni Zaratras. At dahil walang kwenta ang purge sa kaharap ay kailangan talaga nilang patayin ang katawan ni Dreyfus. Muntik nang tamaan si Zaratras nang makita nila si Hawk na nagbuga ng gas kay Fraudrin kaya nahuli siya ni Zaratras at ginamit ang lahat ng life force para matanggal ang demon sa katawan ng kapatid. Pero babalik lang daw si Fraudrin na hindi hahayaan ni Henry pero natusok siya nito. Nang dumating si Griamore ay na-distract ang demon kaya tinamaan ng purge ni Dreyfus. At muling sumugod ang Holy Knight saka gumamit ng mas malakas na purge sa demon. Kaya nagyakap
pang mag-ama at nagtaka ito kung bakit naging isang bata si Griamore saka natuwa ang kaibigan sa kanyang pagbabalik. Samantala si Zaratras ay masayang nagamit ang pangalawang buhay para mailigtas ang dalawa kaya tuluyan na itong naglaho. Subalit natakot sila nang magsalita si Fraudrin na hindi pala namatay sa ginawa ni Dreyfus dahil nagpalaki siya para mabawasan ang pinsala nito saka inatake ang mga Holy Knight. Pero nakaligtas si Henry dahil kay Merlin. Dumating sila Hauser upang tumulong, nakapagtatakang may umaatake sa malaking demon dahil dumating pala ang bida, hindi niya ito matamaan kaya hiniwa siya ni Meliodas subalit pinag-aapakan niya ang bida. Subalit isang clone lang pala ito pero napakalakas na. Dahil ang tunay na power level ng Captain ay nasa 60,000 kaya nanlaki ang mata ni Fraudrin subalit nakakabahala ang kinikilos ng ating bida. Nanginig sa takot si Fraudrin dahil sa kapangyarihan ng ating bida. At sa pag-atake ni Fraudrin ay walang awa siyang pinagbubutas ni Meliodas sa buong katawan. Kaya napaluhod na lang ang kawawang demon ngunit sinampal pa ng bida. Saka napansin ni Ban na hindi ito ang captain nila, bumangon ito muli pero sinabi ng bida na isang substitute member lang si Fraudrin ng commandments kaya nagalit ito at nagbalak mag-self-destruct kaya gumawa ng perfect cube si Merlin para protektahan ang mga kasama. Giit ni Fraudrin na hindi niya man mapatay si Meliodas ay mamamatay ang mga tao sa paligid. Pero walang pake si Meliodas kaya nagtaka ang mga kaibigan. Nainis lalo si Fraudrin subalit kumapit si Griamore at naglagay ng barrier upang mailigtas ang mga tao kaya nagpanik ang tatay nito. Ngunit dahil napamahal na rin si Fraudrin kay Griamore ay di na niya tinuloy ang self-destruct. Saka matapang na hinarap ang kanyang kamatayan sa kamay ng ating bida subalit nakaramdam ito ng katuwaan sa pagpatay kaya nag-alala si Elizabeth. Napaiyak si Hawk nang maalala ang nangyari kay Mama Bor pero mabuti naman ang kalagayan nito. Samantala binati na lang ni Ban ang captain. At nagtataka si Escanor kaya sinabi ni Merlin na ilang beses nang namatay at na-reincarnate si Meliodas dahil sa sumpa ng Demon King. Subalit sa tuwing mare-reincarnate ang captain ay pasama siya ng pasama. 4 na mga Holy Knight ang nasawi dahil sa labanan kaya malungkot ang lahat ng mga kasamahan at si Jericho ay hindi matanggap na wala na ang kanyang kuya. Nagagalit si Deldrake kina Dreyfus at Henry ngunit pinigilan siya nila Hauser at King Boltre dahil mga demon ang tunay nilang kalaban. Nagbalik si Meliodas sa nawasak na resto at nakita ang mga nakaligtas na alak at mga pagkain kaya nagluto siya para sa hapunan. Pinuntahan siya ng prinsesa para samahan siyang kumain. Saka napaiyak ang ating bida dahil natatakot din siyang magbalik sa pagiging pinakamasamang nilalang kaya niyakap na lang siya ng prinsesa. Kinabukasan ay nagtaka si Hauser dahil naglaho ang mga pinsala sa capital dahil pala ito sa kapangyarihan ni Merlin na kasalukuyang nagre-relax. Saka nakipagkulitan na naman si Ban sa ating bida na sinuntok ng captain. At kalaunan ay nagpasalamat si Meliodas sa naitulong ng mga kasama. Napanatag si Dreyfus dahil sinabi daw ni Merlin na magbabalik din sa normal si Griamore kapag nawala ang epekto ng nakalaban nitong monster sa kuweba ng mga druid. Kaya nang halikan nito ni Veronica ay napasigaw ang dalaga dahil nagbalik na si Griamore sa pagiging macho man. At pagpasok ni Gila ay inatake niya ang pinagkamalang Menyok. Samantala magkakasama ang scenes ng sinabi ni Merlin na kailangan nilang paghandaan ang commandments. Dahil nasa kanila pa si Elaine ay nalaman ni Ban na nabubuhay pa rin si Melaskela. Giit ni Merlin na kasama pa nito sila Zeldris, Gloxinia, Droll, at Esterosa. Hindi pa rin matanggap ni Jericho ang nangyari nang biglang magyelo ang kanyang luha at ang ilog dahil napunta sa kanya ang kapangyarihan ng yumaong kapatid. Pinakawalan na rin si Gother dahil napatunayan na kasapi talaga ito ng scenes. Pero paglabas ay sinabi nitong siya ay kasapi ng 10 Commandments. Samantala ipinagdiwang nila Meliodas ang kasalukuyang kalayaan mula sa mga demon. Pagsapit ng gabi ay nagliparan ng mga Blue Demon habang sa ibaba ay napakarami nilang bihag ng mga tao. Dahil dito ay halos mabaliw ang mga bihag dahil sa malupit na mga demon nang dumating ang ating bida na pinatay ang isa nito, kasunod ng pagtapos sa dalawa pa. Dumating din si Ban saka nagtulungan sila sa pakikipaglaban sa mga ito kaya nakatakas ang mga bihag at napanood nila kung paano lumaban ang dalawa. Kalaunan ay naubos nila ang mga demon subalit bago pa makapagpahinga ay dumating ang marami pa nito. Samantala sa Leones Kingdom nagtutulong pa rin ang mga tao na maisaayos ang mga natirang pinsala sa capital. Subalit dahil sa digmaan ay nagkaroon ng kakulangan sa pagkain ng mga tao. At ang dalawang Holy Knight ay nais tumulong sa pagsasaayos ng lugar. Sarap na sarap ang dalawa sa kanilang pagkain nang maalala ng bida na muntik na siyang naging masama nang pinatay niya si Fraudrin. Mabuti na lang ay nakontrol niya ang sarili dahil kay Elizabeth. Pero sinabi ni Ban na kahit ano pa ang captain ay siya pa rin ang kaibigan nito. Saka sinabi ni Meliodas na kailangan na nilang mabawi ang Camelot Kingdom. Sa Camelot Castle ay nabalitaan ni Zeldris na inatake ang kanyang mga Blue Demon. Saka nabahala si Zeldris dahil si Esterosa ay nagpapagaling at natalo sila Galant, Greyroad, at Fraudrin saka hindi pa mahanap sila Monspit at Derriere. Samantala napapanaginipan ni Esterosa si Meliodas. Tutol si Peliot sa ginagawa ng ama na panghuhuli ng tao upang ibigay sa mga demon. Nagtungo ang bata sa mga bihag na dadalhin kay Zeldris para gawing
maraming mga sakripisyo nang makita niyang sinuntok din ang kanilang tauhan kaya sumugod siya sa demon subalit pinatalsik lang nito. Saka dumating ang mga kasamahan nitong demon upang walang makialam habang pinapatay niya si Peliot. Subalit lumaban din ang ama nito na nagpabagsak sa demon. Pero muli itong bumangon subalit naghandang lumaban ang mga tao na nilatigo ng galamay nito. Saka kinuha nito ang bata at nais na itong patayin nang bumagsak ang isang demon dahil sa 5 miyembro ng Sins. Sumugod ang 2 Grey Demon na pinatay agad ng 2 at pinagsisipa ni Ban ang isa sa kasinuntok ng Captain. Ngunit pinagsusuntok sila nito kaya natuwa ang pangit nilang boss at pati si Pel ay pinagsusuntok nito pero dahil sa spell ni Gother ay sinaktan niya ang sarili. Ang mga kamao ng demon ang nasaktan at nagpasalamat si Escanor sa shoulder massage saka hiniwas sa gitna ang giant demon. Ang isa pa ay inatake ni Merlin ng mga bola na sinalag at hinigop ng demon. Kaya binigyan ito ni Merlin ng purgatory venom na hindi kinaya ng katawan nito. Nang lumapit ang dalawa ay napatakbo na lang ang tiyanak at pinag-utos sa maraming demon na patayin sila. Subalit ginamit ng bida ang full counter kaya sumabog sa mga demon ang sarili nilang mga atake. At di na malayang nakuha na pala ni Ban ang puso niya kaya patay si Boy Tiyanak na ikinatuwa ng mga tao sa katinulungan ni Elizabeth ang mga nasaktan. Ipinagyayabang ni Hawk ang bago nilang bar pero binuksan ito agad nila Meliodas at Ban na mukhang malaking baso na ikinagalit ng baboy. Nagsalita ang hari tungkol sa magiging bagong Great Holy Knight at inakala ni Hauser na ito ay sila Hendrickson at Dreyfus. Subalit siya pala ang ginawang Great Holy Knight ng hari subalit dahil kulang pa siya sa karanasan ay isa daw muna siyang substitute. At bago umalis ay sinabi ni King Bolter ang pangitain tungkol sa muling pagkabuo ng 7 Deadly Sins. Sa Fairy King's Forest ay naiinis si King kung bakit hindi pa tumutubo ang kanyang pakpak nang malaman niyang nandoon din pala sa spring si Diane. Kaya nagtago si King at humingi ng tawad. At sinabi sa Giant na malungkot siya dahil wala pa siyang pakpak. Ngunit nang mapatingin ay nakita niya ang pototoy ng Fairy King. Nalungkot ang dalawa sa balitang napatay si Meliodas ng mga demon. Mabuti na lang ay may barrier sa kagubatan na ito kaya hindi nakakarating sa kanila ang mga demon subalit baka makapasok doon sila Droll at Gloxinia. Saka sinabi ni Gerhead na naramdaman niyang may nanonood sa kanila. Subalit nagsayawan pa rin sila upang mag-enjoy sa kapayapaan ng lugar. Kaya pati ang mga petals ng mga bulaklak ay nakisayaw sa kasiyahan ng mga fairy at mga giant. Samantala kasayaw na pala ni Gerhead si Gloxinia na dating Fairy King, saka nawala si Diane at si Gerhead ay napaiyak nang marinig si Gloxinia. Kasama pala ni Diane si King ngunit hindi nila alam kung nasaan sila. Nagpakita sila Droll at Gloxinia pero masaya pa rin sila King at Diane dahil magkasama silang mamamatay saka umatake ang kalaban na napaatras ang Chastifol ni King subalit ang kinaroroonan ay bomanda lang na parang goma. Ginamit ni Gloxinia ang guardian form ng sandata at walang kwenta ang mga atake ni Diane kay Droll kaya sinapok lang siya nito. Subalit umatake pa siya ng malalaking mga kamay subalit nakailag si Droll sa mga ito at nawasak isa-isa ang mga stone fist. Sinabi ni Droll na ang lakas ng isang giant ay nagmumula sa lupa at pinatalsik din siya nito habang umatake naman si King sa nakailag na sandata ni Gloxinia saka inatake siya nito sa likod. Kaya naman bagsak ang dalawa. Subalit hindi sila pinatay at sa halip ay nais silang subukan. At binigyan sila ng droplet of life upang gumaling sila dahil nais silang tulungan nila Droll at Gloxinia. Nagtaka si King sa nangyayari, sagot ng dalawa na noon ay nakipagdigma din sila sa mga demon kasama ni Meliodas. At sa nakaraang pakikipaglaban sa bida ay nagbago ang kanilang isip kaya tutulungan na nilang lumakas sila Diane at King, pero maaari silang masawi sa proseso ngunit walang pag-aalinlangan na pumayag ang dalawa. Kaya nagchant si Gloxinia ng spell at kalaunan ay nalaman na lang ni King na naging siya si Gloxinia. At si Diane ay napaiyak dahil naging siya si Droll. Kalaunan ay dumating si Meliodas subalit wala itong alam sa sinasabi nilang namatay na ito. Dumating din ang isang goddess na kamukha ni Elizabeth. Dahil dito ay nalaman ni King na nasa 3,000 years ago sila kaya dapat ay umakto lang sila ng mga giant king at fairy king. Sa isang bahagi ay puno ng mga mapanganib na mga demon na patuloy ang pag-atake sa isang kaharian. Samantala nagsimula na si Meliodas na atakihin ng malalaking mga golem. Saka pinaghihiwa ang mga maliliit na demon subalit may dumating na malaking demon na nagpakilalang si Commodius ng 10 Commandments sa panahong ito. Naisip nilang tumakbo nang sinabi ng captain na maapektuhan sila ng commandment nito. Umatake ito na puminsala kay Diane at sa buong lugar kaya sinibat ni King at napahanga sa kakayahan ng katawan ni Gloxinia. Si Diane ay hindi rin daw nasaktan dahil sa malakas na katawan ni Droll. Saka nasaktan si Commodius sa atake na ginawa ni King. Nag-aalala si Hellbram kay King, giit ng dalawa na ang kaluluwa nito ay nasa isang trial at hindi na sila magigising kung hindi nila matatapos. Gumamit ng necrosis si King upang ma-paralyze ang katawan ni Commodius. Saka ginamit ni Diane ang lupa para pigilan ang paggalaw nito subalit nakaatake pa rin ang evil breath na ginamitan ng bida ng full counter kaya ito ang sumabog. Akala ni King ay meron pang mga kalaban pero umalis na daw ang mga ito dahil sa pakiusap ni Elizabeth. Nagpasalamat ang mga Holy Knight sa kanila
nila, at kalaunan ay nagkasundo sila Meliodas at Ron na magtulungan sa pakikipaglaban. Naglakbay sila sa liblib na kagubatan at nagtungo sa base ng Stigma na samahan ng mga fairy, giant at goddess. Sa itaas ay nakita nila si Divine Lance Corporal ni Robasta na mayabang, saka nagpakita ang kanilang pinuno na si Ludushel na leader din ng 4 Archangel na nais ubusin ang mga demon. Nagpupulong ang mga giant habang sinamahan naman ni Rose si Meliodas dahil nagtataka ito kung bakit kumampi sa goddess ang tulad niyang demon. Subalit alam daw ni Ron na mabuti si Meliodas. Tutol si Elizabeth sa pag-ubos sa mga demon kaya sinabi ni Ludushel na ang mga demon ay para lang mga insekto na kailangang patayin. Nagsanay ang mga giant subalit napakalakas ng katawan ni Droll. Kaya gumamit na ng kapangyarihan ng mga ito pero natalo pa rin sila ni Diane. Napansin ni King na napakalakas ni Ludushel. Subalit may napansin din silang kasing lakas nito sa kagubatan. Kalaunan ay nalaman ni King na kapatid pala ni Gloxinia si Gearhead. Nagtanong si King kung ano ang nararamdaman sa kagubatan kaya sinabi ng kapatid na ito ang barrier na inilagay ni Ludushel. Subalit ang katotohanan ay isa itong trap para magalit at sumugod ang mga demon. Dahil dito ay dumating ang 10 Commandments kasama ang napakaraming demon para iligtas ang mga nabihag ni Ludushel. Susubukan daw ni Meliodas na kausapin ang mga demon kaya nais sumama nila King at Diane. Giit ni Ron na siya na ang bahalang magprotekta sa kagubatan. Saka nakiusap si King na protektahan si Gearhead. Tumigil ang mga demon at sinabi ni Elizabeth na merong trap si Ludushel kaya umalis na sila. Pero ayaw ni Derry dahil maraming demon ang nabihag. Kaya nangako si Elizabeth na tutulungan niyang makatakas ang mga ito. Ngunit gusto pa nito na ibigay sa kanila ang traidor na si Meliodas pero mariing tumanggi ang goddess. Narinig nilang nagpasalamat si Ludushel sa oras na binigay ni Elizabeth pero hindi niya ito intensyon. At kalaunan ay umakyat ang napakalaking barrier kung saan nakakulong ang napakaraming demon at nakita ni Derry ang ate niya. Nainis din si Meliodas kay Ludushel subalit huli na ang lahat ng tuluyang tinapos nito ang lahat ng mga bihag. Dahil dito ay hindi na nakapagpigil ang mga demon at sinapok ni Derry si Elizabeth. Saka dumating ang 2 sa 4 na Archangel para sa magaganap na malaking digmaan.